Nagsisimula ang pelikula sa Amazon Rainforest noong 1973. Doon ay makikita natin si Constance, isang babaeng may dalang kamera, na kumukuha ng mga larawan ng spider web. Biglang lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Ezekiel na may dalang payong. Tinanong niya si Constance kung malapit na ba nilang makita ang hinahanap niya. Sinabi niya sa kanya na hinahanap niya ang rare na spider na ang lason ay maaaring magbigay ng higit na lakas para sa tao. Pagkatapos ay binanggit ni Ezekiel ang tungkol sa isang katutubo tinatawag na Las Arañas na sinasabing may mga kakayahan na higit sa tao dahil sa mga gagamba na ito. Gayunpaman, nakatuon si Constance sa agham, hindi sa mga alamat. Naniniwala siya na ang kamandag ng gagamba ay makakapagpagaling ng mga sakit. Pagkatapos nito, biglang sumakit ang tiyan ni Constance dahil malapit na ang due date niya kaya kinuha ni Constance ang payong mula kay Ezekiel na pumasok sa kanyang tolda para kunan ng litrato ang mga itinala niya tungkol sa mga gagamba. Biglang bumalik si Constance kasama ang nahuli niyang gagamba, ngunit binaril siya ni Ezekiel at hiniling ang gagamba. Gayunpaman, tumanggi siyang ibigay ito sa kanya kaya binaril siya ni Ezekiel. Sa panahong ito, dumating ang mystical spider people at tumakbo si Ezekiel kasama ang rare na spider habang dinadala nila si Constance sa kanilang tribo. Ang isa sa mga taong gagamba ay naglagay ng gagamba kay Constance na kumagat sa kanya. Tinutulungan nila siyang manganak sa isang batang babae. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga tribesman kay Constance na magiging mahirap ang kanyang paglalakbay ngunit kayang-kaya niya itong malagpasan. Pagkatapos nito, nangako siyang sasagutin ang mga tanong nito sa kanyang pagbabalik. Sinubukan abutin ni Constance ang kanyang sanggol ngunit nawalan na siya ng malay. Ang susunod na eksena ay dadalhin tayo sa New York sa 2003. Doon ay makikita natin si Cassandra na kilala bilang Cassie na isang paramedic sa Manhattan. Medyo nahihirapan siya sa kanyang trabaho pero nakatuon siya dito ng husto. Pagkatapos ay makikita natin si Cassie na nagmamaneho ng ambulansya na nagdadala ng isang pasyente sa ospital habang ang kanyang kasamang si Ben ay nag-aalaga sa pasyente. Biglang may sumulpot na teenager na sakay ng skateboard na walang pakundangan na tumawid sa harap nila kaya nadismaya si Cassie. Sa ospital, nagpasalamat ang anak ng babaeng iniligtas nila kay Cassie gamit ang isang homemade card. Hindi sigurado si Cassie kung ano ang gagawin dito ngunit pinayuhan siya ni Ben na itapon ito mamaya. Sa hapunan, ibinahagi ni Ben na may nakilala siyang espesyal na tao. Pag-uwi, tinignan ni Cassie ang mga gamit ng kanyang yumaong ina na si Constance. Dito, malalaman natin na si Cassie ay anak ni Constance. Natuklasan niya ang mga tala ng kanyang ina tungkol sa paghahanap ng gagamba na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Sa isa pang emergency na pagtugon, sinagip ni Cassie at Ben ang isang lalaking nakulong sa isang tumaob na sasakyan. Habang naiipit si Cassie sa loob, bumulusok ang sasakyan sa tubig. Sa isang hindi maipaliwanag na sandali, nakita niya ang isang napakalaking sapot ng gagamba bago siya hilahin ni Ben patungo sa kaligtasan. Habang inaasikaso ni Ben si Cassie, naranasan ni Cassie ang biglaang pagkislap ng hinaharap, narinig ang eksaktong mga salita ni Ben bago niya ito sabihin. Para siyang nakakuha ng psychic na kakayahan para makita ang mga kaganapan sa hinaharap tulad ng isang clairvoyance. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Ezekiel na natutulog sa tabi ng babaeng nakilala niya sa opera. Siya ay may paulit-ulit na panaginip kung saan nawawala ang kanyang mystical spider at nakaharap niya ang tatlong spider woman na sa huli ay pumatay sa kanya. Ito ay nagsiwalat na si Ezekiel na nakakuha ng mga kapangyarihan mula sa gagamba, kabilang ang clairvoyance ay nakikita ang pangitaing ito araw-araw na pinagmumultuhan siya ng hindi maiiwasang pagkamatay. Dahil sa paulit-ulit na panaginip niya, ipinagtapat ni Ezekiel sa babae ang paghahangad niyang maghiganti laban sa tatlong babae. Gamit ang teknolohiya mula sa NSA, tinulungan ng babae si Ezekiel na subaybayan ang kanyang mga target. Gayunpaman, pagkatapos kunin ang impormasyon mula sa kanya, pinatay siya ni Ezekiel, na hinimok ng kanyang pagkauhaw sa paghihiganti. Samantala, sumama si Cassie sa pamilya ni Ben para sa isang gender reveal party sa kanyang bahay. Napag-alaman na si Mary, ang hipag ni Ben na ikakasal sa kanyang kapatid na si Richard, ay naghihintay para sa sanggol. Sa panahon ng kasiyahan, nagbabahagi sila ng magagandang alaala ng kanilang mga ina at ikinwento ni Cassie ang malagim na pagkamatay ng kanyang ina sa Amazon. Habang naglalaro sila para hulaan ang pangalan ng sanggol ni Mary, naranasan ni Cassie ang mga kislap ng hinaharap at nakaramdam ng mga naulit na pangyayari.
Nang maglaon, sa isang emergency site, nagkatotoo ang pangitain ni Cassie tungkol sa aksidente ng kapwa paramedic na si O'Neill. Samantala, nakakuha si Ezekiel ng access sa teknolohiya sa pagsubaybay ng NSA sa pamamagitan ni Amaria, ang kanyang katulong sa teknolohiya. Gamit ito, natukoy niya ang 3 kabataang babae, sina Julia Cornwall, Maddie Franklin, at Anya Corazon, bilang mga potensyal na Spider-Woman sa hinaharap. Sa susunod na eksena, humingi ng tulong si Cassie sa kanyang doktor para malaman kung ano ang dahilan ng kanyang mga hindi maipaliwanag na mga nakikita, ngunit nakita ng doktor na normal ang kanyang mga vitals at nagpapayo na magpahinga siya or manood ng pelikula para mabawasan ang stress niya. Sa bahay, nasaksihan niya ang isang kalapati na tumama sa kanyang bintana, pagkatapos ay nawala ito nang subukan niya itong tignan. Napagtanto na ito ay isang pangitain, binuksan ni Cassie ang bintana, pinayagan ang kalapati na makapasok ng hindi tumitama sa bintana, na nagudyok sa kanya na maniwala na maaari niyang baguhin ang hinaharap. Samantala, sa kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng subway, ipinaalam ni Amaria kay Ezekiel na ang 3 potensyal na Spider-Woman ay nasa train station kung nasaan din si Cassie. Pagkatapos ay makikita natin si Cassie sa tren na nakikita niya si Ezekiel na pinapahirapan ang mga babae sa kanyang pangitain. Nang maramdaman ang panganib, mabilis niyang pinalabas ng tren ang 3 babae. Habang tumetakas sila, hinabol sila ni Ezekiel na nakasuot ng itim na Spider-Man. Humingi ng tulong ang mga babae sa pulis, ngunit napagkamalan nilang kidnapper si Cassie. Habang nagkakagulo sila, inatake ni Ezekiel ang mga opisyal na nagpapahintulot sa mga babae na makatakas. Ngayon dahil hindi available ang kanilang mga magulang, naging tagapag-alaga nila si Cassie, nakikinig sa mga ulat ng pulisya na naglalagay sa kanya bilang kidnapper. Nagpasya si Cassie na dalhin ang mga babae sa isang gubat upang magpalamig ng sandali. Sa panahon ng kanilang pagsasama, ang mga babae ay nagtanong tungkol kay Ezekiel at kung bakit niya gustong saktan sila, ngunit si Cassie ay walang alam sa tunay na pangyayari. Gayunpaman, agad nilang napagtanto na kilala na nila si Cassie nang iligtas niya ang stepmother ni Julia kanina. Si Maddie ang babaeng sumalubong kay Cassie at si Anya ay nakatira sa gusali ni Cassie. Pagkatapos nito, inihayag ni Cassie ang kanyang kakayahang makita ang hinaharap na hindi makapaniwala ang mga babae. Sa kabila nito, hinimok sila ni Julia na magtiwala kay Cassie. Pagbalik sa kanyang tahanan, inalis ni Cassie ang plate number ng taxi at pumasok sa fire exit. Doon, natuklasan niya ang mga tala ng kanyang ina tungkol sa mga taong gagamba na nakakuha ng kapangyarihan mula sa kamandag ng gagamba, katulad ni Ezekiel. Ang mga tala ay nagbanggit ng ika-6 na kahulugan na katulad ng clairvoyance. Ngayon upang subukan ang kanyang mga kakayahan, sinubukan ni Cassie na umakyat sa isang pader tulad ni Ezekiel ngunit nabigo siya. Nakita rin niya ang larawan ng kanyang ina at ni Ezekiel na magkasama. Samantala, sa gubat, ang mga babae ay nagbubuklod at natututo tungkol sa buhay ng isa't isa. Inihayag ni Maddie na mag-isa siyang nakatira sa bahay dahil madalas nawala ang kanyang mga magulang. Nakatira si Julia kasama ang kanyang ama at stepmother at ang kanilang anak dahil sa problema sa pananalapi. Iminungkahi ni Maddie na pumunta sa malapit na kainan na nakita niya habang papunta sila dito, ngunit atubiling sumang-ayon si Julia. Sa kainan, umorder sila ng pagkain at napansin ang isang grupo ng mga lalaki. Gusto silang kausapin ni Maddie, ngunit hindi pumayag si Anya. Samantala, nabasa ng isang lalaki sa pahayagan sa kainan ang tungkol sa mga dinukot na babae at nakilala niya sina Maddie, Julia, at Anya. Tumawag siya ng pulis, ngunit ang tawag ay nalaman ni Amaria na nagpaalam kay Ezekiel. Si Ezekiel, na nagpapanggap na isang pulis, ay tumawag sa pulisya upang iulat ang mga peking nakita at kinansela ang backup habang siya ay patungo sa kinaroroonan ng mga babae. Samantala, dumating si Cassie sa kakahuyan ngunit madilim na at napagtanto niyang nawawala ang mga babae. Sinundan niya ang kanilang mga yapak at nakita silang nagsasayaw sa isang mesa sa kainan. Nagalit siya dahil sa pagsuway nila sa kanya at nilapitan sila ni Cassie, ngunit dumating si Ezekiel na suot ang kanyang spider suit. Inatake ni Ezekiel ang mga tao sa kainan bago pinuntirya si Julia na inuntog ang ulo sa mesa. Sinubukan silang ipagtanggol ni Cassie ngunit natalo siya ni Ezekiel. Hinawakan niya si Maddie at nilason ang kanyang katawan pagkatapos ay itinapon siya. Sinubukan ni Cassie na lumaban gamit ang isang kutsilyo ngunit sinaksak siya ni Ezekiel. Gayunpaman, ito ay isang pangitain lamang at si Cassie ay nasa gubat pa rin.
Pagkatapos nito, nagmamadaling pumunta si Cassie sa kainan sakay ng taxi para maiwasan ang aksidente. Sa loob, sumasayaw sina Maddie at Julia sa mesa habang si Anya ay nakaupo sa tabi nila. Biglang dumating doon si Cassie at binangga si Ezekiel gamit ang taxi, pinapayagan ang mga babae na makatakas. Nagmamaneho sila papunta sa isang motel kung saan nalaman ni Cassie ang tungkol sa mga problema ng pamilya ng mga babae. Napag-alaman na ang ina ni Julia ay nasa isang psychiatric ward, ang mga magulang ni Maddie ay nasa labas ng bansa at ang ama ni Anya ay gumawa ng krimen. Kaya, hindi sila maaaring pumunta sa pulisya para sa tulong ngunit ipinangako ni Cassie na iuuwi niya sila sa umaga. Sa gabi, habang natutulog ang mga babae, lumabas si Cassie para pumunta sa kainan at nagkaroon ng telepatikong pagpupulong kay Ezekiel. Sa pangitain, nalaman niya kung bakit gusto nitong patayin ang mga babae at bigla siyang nagising pabalik sa motel. Kinaumagahan, itinuro ni Cassie sa mga babae ang tungkol sa mapanganib na paghawak ni Ezekiel at kung paano mag-CPR. Ibinahagi rin niya ang mga detalye tungkol sa kanyang ina at kay Ezekiel at binalaan sila na mag-ingat sa mga panganib na mangyayari. Ngayon, na gustong matuto ng higit pa tungkol sa mga taong gagamba, iniwan ni Cassie ang mga babae kay Ben at nagtungo sa Amazon. Doon, nakilala niya ang lalaking katutubo na nagligtas sa kanyang ina at nalaman ang tungkol sa sumpa ni Ezekiel at sa pagnanakaw niya sa gagamba. Pagkatapos nito, itinulak siya ng lalaki sa tubig kung saan siya ipinanganak, at si Cassie ay nagkaroon ng pangitain kasama ang kanyang ina. Matapos makilala ang kanyang ina, natuklasan niya na ang kanyang mga kapangyarihan ay nagsisimula pa lamang at ang kanyang mga pangitain ay may malaking potensyal na lalong lumakas pa. Samantala, pinagbantaan ni Ezekiel si Amaria na hanapin ang mga babae kung hindi ay malilintikan siya. Sa bahay ni Ben, biglang naramdaman ni Mary na malapit na siyang manganak. Nang makita ito, tumawag si Ben ng ambulansya, ngunit ito ay isang emergency, kaya siya at ang mga babae ay nagpasya na dalhin si Mary sa ospital mismo. Sa panahong ito, nakita sila ni Ezekiel at nalaman ang kanilang lokasyon. Pagbalik sa bahay ni Ben, nakita ni Cassie na nakalock ito at nakita niya sa pangitain na sinasaktan sila ni Ezekiel. Samantala, inutusan ni Ezekiel si Amaria na manipulahin ang mga ilaw ng trapiko at gawing green light ang mga ito na naging sanhi upang mahuli si Ben sa isang masikip na trapiko. Habang naghahanda si Ezekiel na maghulog ng bomba sa kotse ni Ben mula sa hood, dumating si Cassie sa tamang oras sakay ng ambulansya. Sa isang matapang na pagkilos, tumalon siya sa gusali gamit ang ambulansya mula sa ikalawang palapag at binangga si Ezekiel sa himpapawid at tumalsik sa proseso. Ang epekto ay naging sanhi ng pagbagsak ng bomba nang malayo sa nilalayon nitong target. Nagmamadaling pinasakay ni Cassie ang mga babae sa ambulansya at sinabihan si Ben na dalhin si Mary sa ligtas na lugar. Siya ay nagmaneho ng mabilis, habang sinusundan sila ni Ezekiel mula sa likuran, tumetalon sa mga kotse patungo sa iba pang kotse para tugisin sila. Nang maabutan niya sila, ginamit ni Cassie at ng mga babae ang defibrillator para makuryente siya, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Ngunit hindi nagtagal, nasira ang kanilang ambulansya. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pangitain si Cassie at napagtanto niyang kailangan nila ng tulong. Humihingi siya ng air support sa isang kalapit na lugar na kung saan ang isang gusaling naka-schedule para sa demolisyon. Gayunpaman, nalaman nila na ito ay puno ng mga pampasabog. Kinuha ni Cassie ang isang bag ng mga flare mula sa ambulansya at ibinigay ito sa mga babae na humihiling sa kanila na markahan ang mga crates ng mga pampasabog gamit ang mga flare. Pagdating ni Ezekiel, sumabog ang buong paligid nila ngunit ginabayan ni Cassie ang mga babae ng ligtas sa kaguluhan gamit ang kanyang mga pangitain. Narating nila ang rooftop kung saan nakita nila ang helicopter para sa air support ngunit napapalibutan sila ng mga pagsabog. Ginagamit ni Cassie ang kanyang kapangyarihan para tulungan silang mag-navigate sa panganib ngunit nang malapit na silang makarating sa helicopter, lumitaw si Ezekiel. Sa panahong ito, nakita ni Cassie ang isang pangitain ng isang paputok na patungo sa kanilang daraanan at binalaan si Julia na magtago. Ngunit sa halip na hayaan nitong makapinsala sa kanya, sinuntok ni Ezekiel ang pampasabog, dahilan upang tumama ito sa helicopter. Naging sanhi ito ng pagsabog ng helicopter at sinimulang salakayin sila ni Ezekiel. Habang ang mga babae ay halos mahulog sa apoy mula sa iba't ibang panig, sa wakas ay ginamit ni Cassie ang kanyang kapangyarihan. Lumitaw siya malapit sa bawat babae ng sabay-sabay, na konektado ng parang spider web na sapot sa kanyang tunay na sarili.
Nagpapahintulot ito kay Cassie na iligtas silang tatlo mula sa panganib, ngunit hindi pa rin tumigil si Ezekiel. Patuloy na sinusundan niya si Cassie, kung saan hinayaan niya siyang sundan siya mula sa mahuhulog na signboard na nakita niya kanina sa pangitain niya. Sa kabutihang palad, si Ezekiel ay nakulong sa ilalim ng signboard ng ilang sandali. Ngunit dahil sa kaguluhan ay nahulog din si Cassie sa tubig. Ngayon ang isa pang panganib at pagsabog ang darating sa kanya. Nang makita ito, buong tapang na tumalon si Julia at iniligtas si Cassie na walang malay at hindi nagigising. Ngayon ang mga babae ay nagpasya na magsagawa ng CPR para subukan na maibalik siya. Sa wakas ay nagising si Cassie, ngunit ang kanyang mga mata ay nasaktan sa pagsabog. Samantala, nakalabas ng maayos ang sanggol ni Mary na nagdadala ng kaunting kaligayahan. Pagkatapos nito, pumunta si Cassie sa ospital at ipinangako ng mga babae na mananatili sila sa kanya. Sa mga sumunod na araw, umuwi si Cassie na naka-wheelchair na may salamin dahil sa kanyang mga mata. Ngunit napagtanto niyang nandoon pa rin ang kanyang kapangyarihan. Nang bumisita ang mga babae, sinabi ni Cassie sa kanila na mas nakakakita na siya ngayon ng mas maayos. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita ni Cassie ang kanyang sarili at ang mga babae na pinipigilan ang mga masasamang loob bilang mga bagong bayani sa hinaharap, malalakas at matatapang kahit gaano man kahirap ang laban. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.